imahen, mga larawan ng kinikilalang santo at santa sa Iglesia Katolika Romana, niyuyukuran, pinaglilingkuran, sinasamba. May kaligtasan kaya sa mga taong nahulog sa pagsamba sa mga tinatawag ng Biblia na mga Diyos-Diyusan? Mga kaibigan, ano pong pagkakataong ibinibigay ng Panginoon Diyos sa mga taong nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Abangan po ninyo mga kaibigan ang gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, mga kaibigan, muli pong sama sa inyo ang palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ng isang napakahalagang paksa. At gaya po ng dati ay muli naming ipinagpapauna sa aming mga mahal na taga-subaybay na hindi po layunin ng Iglesia ni Cristo at ng programang ito na makapanugat ng damdamin ng sinuman, kundi ang aming banal na hangarin ay makarating sa atin ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia, sapagkat pagka itong ating nasunod, ito ang ating ikaliligtas. Hanggang sa kasalukuyan po ay pinipilit papaniwalain ng mga otoridad Katoliko ang kanilang mga kaanib na ang Iglesia Katolika Romana raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo. Bagaman hindi ito tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, niya siyang pangalang itinawag ng mga apostol sa iglesyang itinatag ng Panginoon Jesucristo noong unang siglo. At ang sabi pa mga kaibigan ng isang otoridad Katoliko, a rose called by any other name is sweet still. Iginigiit pa ng Iglesia Katolika na sila raw ang tunay na iglesia ni Cristo sapagkat tinatawag silang apostolika, kaya sila raw ay nagtataguyod ng mga aral na itinuro ng mga apostol. Mga kaibigan, muli po sa gagawin nating mahalagang pagtalakay ngayon, susukatin natin, susuriin natin, hindi po sa pamagitan ng ating opinyon palapalagay ukuro-kuro, kundi susuriin natin sa pamamagitan po ng Biblia kung may kaligtasan kaya sa Iglesia Katolika Romana. Ngayon, alamin po natin, ayon mismo sa Iglesia Katolika, sino ang hindi maliligtas? Pakinggan ninyo ang babasahin namin ay aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang Katisismo ng Aral Kristiyano. Ito po ay nasa pahina 27, kailan tayo nagkakasala? Tayo ay nagkakasala kung hindi tayo sumusunod sa Diyos. Lahat ba ng kasalanan ay pareho sa harap ng Diyos? Hindi lahat ng kasalanan ay pareho sa harap ng Diyos. May mga kasalanang mortal at kasalanang venial. Ano ang parusa sa kasalanang mortal? Ang parusa sa kasalanang mortal ay ang impyerno. Mga kaibigan, batay po sa aklat ng Iglesia Katolika na binasa natin, dalawa ang uri ng kasalanan, mortal at venial. Ayon po sa Iglesia Katolika, ang parusa sa kasalanang mortal ay ang impyerno. Sa makatwid, ang mga nagkakasala ng mortal, ayon na rin mismo sa turong Katoliko, pansinin po niyo mga kaibigan, hindi po maliligtas. Batay pa rin sa kanilang aklat sa Iglesia Katolika, anong isa sa mga dakila, katumbas na mortal na kasalanan? Ang babasahin namin sa inyo, aklat pa rin ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Pasyong Henesis. Dito po sa pahina 15, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Mga kaibigan, ayon po sa aklat Katoliko na binasa natin, isang dakilang sala o kasalanang mortal ay ang idolatria. Ang sabi ng aklat na anuman anila'y sinasamba at pinaparang Diyos nila. Mga kaibigan, bakit kaya ang sabi ng aklat kasalanang mortal o napakabigat na kasalanan ang pagsamba sa mga rebulto o yung tinatawag na idolatria? Ayon din sa aklat na ito ay sino raw po ba lamang ang dapat sambahin ng tao? Babasahin natin sa pahina 40, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang
siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Dito po sa binasa nating aklat, mga kaibigan, dapat malaman ang wika ng lahat na nilalaman ng kasulatan o ng Biblia na ang Panginoon Diyos lamang ang dapat luhuran, siya ang dapat sambahin gabit araw. Kaya nga, ang sabi ng aklat ng Iglesia Katolika, isang dakila o napakalaki o mortal na kasalanan ang idolatria. Ano po bang idolatria? Nilinaw na rin sa pasyon, ito yun ang wikang anuman sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tanong mga kaibigan, mga pagano lang kaya ang nahulog sa ganitong malaking kasalanan? Sino pa ang gumawa ng mortal na kasalanan ito na ang sabi ng aklat ng Iglesia Katolika ay ano may sinasamba, pinaparang Diyos nila? Dala pa rin natin dito ang aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang Catechism of Christian Doctrine sa pahina 86. Ano ang santo? Ang santo, sa tumpak na pakahulugan ng salita ay siyang nasa langit at pinagparangalan na ng iglesia upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Dito po sa aklat ng Iglesia Katolika ay maliwanag na itinuturo nila na ang mga santo nila ng Iglesia Katolika di umano'y nasa langit na, mga kaibigan, ipinasasamba nila ito sa mga Katoliko. Hindi po ba't tahas ang paglabag ito sa mismong nasa pasyon nila? Nasabi ng pasyon ang Panginoon Diyos lamang ang dapat sambahin, dapat paglingkuran gabit araw. At isa pang mahalagang mapansin mga kaibigan, humangga lang po ba sa katauhan ng kinikilala po ng Iglesia Katolika ng mga santo at santa ang pagsamba nila sa mga ito? Hanggang sa anong kasalanan pa umabot ang Iglesia Katolika, kaugnay ng kanilang aral, na ang mga kinikilala po nilang santo at santa ay dapat sambahin? Babasahin natin dito pa rin sa aklat na binasa natin kanina sa karugtong ng mga pahina. Ang pagsamba sa mga santo ay ukol lamang ba sa kanilang katauhan? Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Mga kaibigan, nasagot yung ating tanong. Binabanggit ng aklat na ito na aral po mismo ng Iglesia Katolika, sambahin hindi lamang ang katauhan ng kinikilala po nilang mga santo at mga santa, kundi maging ang mga relikya, ang larawan ng mga ito. Kaya hindi tayo magtataka mga kaibigan, na punong-puno ng mga rebulto, ng mga imahen, ang mga simbahang Katoliko. At matatagpuan din ito sa mga tahanan ng mga debotong Katoliko. Ano po dahilan? Sapagkat aral po mismo ng Iglesia Katolika nasambahin pati ang mga larawan at relikya ng kinikilala po nilang mga santo at santa. Hindi ba't ito binabanggit po sa pasyon na binasa natin kanina na kasalanang mortal ang idolatria? Ano po ba itong tinatawag nilang mga relikya na kabilang din, bukod sa mga larawan, na ipinasasamba ng Iglesia Katolika sa kanilang mga kaanib? Mga kaibigan, huwag po kayong magdaramdam o ma-offend. Ang binabasa po namin mismo ay aklat mismo ng Iglesia Katolika Romana. Pakinggan ninyo dito pa rin sa Catechism of Christian Doctrine. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Mga kaibigan, dito po napatutunayan na sa Iglesia Katolika Romana natupad ang sinasabi po mismo ng kanilang pasyon na dakila o mortal na kasalanan ang idolatria. Na ang sabi ron na ano't anuman ay sinasamba at pinaparang Diyos nila. Mga kaibigan, kaya dito yung sinasabi ng Iglesia Katolika at maging ng mga miyembro nila na pilit nilang pinangangatwiran ng hindi raw sila sumasamba sa mga larawan o sa mga rebulto, tinistiguhan na mismo ng kanilang aklat. Ang totoo, hindi lamang ang katauhan at imahe ng tinatawag nilang mga santo at santa ang kanilang
sinasamba, kundi pati na ang mga labi ng mga ito. Halimbawa, yung kanilang mga naging pag-aari o anumang mga bagay, ang sabi ng aklat, na napadaiti o napadikit sa katawan ng mga ito. Binanggit ang ilan, gaya ng kanilang kasuotan, yung kanilang damit, kahit yung kanilang ataulo kabaong at iba pa. Mga kaibigan, hindi po ba't tupad na tupad sa Iglesia Katolika Romana ang sinasabi sa pasyon na may mga taong gumagawa ng lalong dakilang sala o kasalanang mortal. Ang kahahantungan, pagka ang tao'y nahulog sa kasalanang mortal ayon na rin sa Iglesia Katolika, parurusahan sa impyerno. Mabigat, pero yan po mismo sinasabi ng Iglesia Katolika. Paano ipinasasamba ng Iglesia Katolika sa mga taong Katoliko ang mga larawan o imahe ng kinikilala po nilang mga santo at ng kanilang mga santa? Babasahin namin sa inyong aklat na, itong maliit na aklat, Katisismo, sa pahina 82, pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Mga kaibigan, sana po napansin po ninyo ang binasa nating Katisismo ng Iglesia Katolika Romana. Itinuturo dito sa mga Katoliko na sila ay agad manikluhod, pagbangon pa lang sa banig agad manikluhod sa harap ng krus o isang mahal na larawan. Talaga bang ang mga gawang ito ng Iglesia Katolika Romana, mga kaibigan, na pagluhod sa mga imahen, pananalangin, paghihingi ng kanilang kailangan, halimbawa, yung nananalangin na magkaroon ng anak, nagpupunta ron halimbawa sa Obando, Bulacan, nananalangin sa kanilang tinatawag na santa, kung tawagin ni Santa Clara. Halimbawa, yung humihingi ng kagamutan sa kanilang karamdaman, nananalangin sa tinatawag nilang San Roque. Humihingi ng kasaganaan, halimbawa ng kanilang ani, meron silang dinadalangin ng santo, kung tawagin nila ay San Isidro. Mga kaibigan, ano ba ang isang gawa na naghahayag ng pagsamba batay po sa pagtuturo ng Biblia? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Awit, 95:6 hanggang 7. Halina kayo, tayo ay yumuko at sumamba. Lumuhod tayo sa harapan ng Panginoong may likha sa atin, sapagkat siya ang ating Diyos at tayo ang bayan ng kanyang pastulan, ang kawan na kanyang inaalagaan. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Dito po ay itinuturo sa atin ng Biblia na ang pagyuko at pagluhod ay isang uri ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hindi naman namin sinasabi na lahat ng uri ng pagyukod at pagluhod ay pagsamba. Pero yung ginagawa ng Iglesia Katolika, nagdarasal sa harap ng kanilang mga imahen, nananalangin, ipinagpuprosesyon, nandun sa harap ng kanilang altar. Mga kaibigan, hindi po maikakaila ang ganong aktwasyon ay pagsamba nila sa mga larawan at sa mga imahen na nasa harap nila. Opo, pilit po nilang itinatanggi, hindi raw sila sumasamba sa mga larawan, pero ang aksyon ang nagpapatotoo. Mga kaibigan, gaya nga po ng aming binanggit sa unang bahagi kanina, hindi po namin layuning mang-atake o makapanugat ng damdamin ng sinuman. Pero kailangan gumising tayo sa katotohanan. Kailangan ay suriin natin ang mga gawain ba na ginagawa sa relihiyong inyong kinabibilangan ay naaayon sa itinuturo ng Biblia. Sapagkat kung hindi katotohanan nakasulat sa Biblia, kundi ang sabi pa nga ng pasyon ng Iglesia Katolika, nakagagawa ng mortal na kasalanan, hindi po ikaliligtas. Mga kaibigan, dyan lang po kayo. Magbabalik pa po ang programang ito.
Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan, ang tinatalakay po natin sa pagkakataong ito ay tungkol sa gawain sa Iglesia Katolika Romana na pagyukod, pagluhod o pagsamba sa mga larawan at mga rebulto ng kinikilala po ng Iglesia Katolika ng mga santo at santa. Pilit pong idinedepensa, pinangangatwiranan ng mga defensor katoliko na hindi raw pagsamba ang kanilang ginagawa sa kanilang mga larawan. Bagamat, batay po sa aklat na binasa natin kanina, aklat ng Iglesia Katolika, ay ang totoo, hindi lang po mga larawan ng kanilang sinasamba, ng kinikilala po nilang mga santo. Sinasamba rin ng Iglesia Katolika, ipinasasamba rin sa kanila ang mga labi o mga relikya ng kinikilala po nilang santo. Itinuturo ng kanilang katisismo na pagbangon sa banig o pagkagising ng isang Katoliko ay dapat kaagad na yumukod, lumuhod sa harap ng krus o ng isang larawan. Pinatunayan po sa atin ng Biblia na ang isang gawa na naghahayag ng isang pagsamba o ng pagsamba ay ang pagyukod o pagluhod. Kaya kapag ka ang sino mang tao yumukod, lumuhod sa isang larawan o rebulto, nananalangin doon, nagdarasal doon, yun po ay akto ng pagsamba. Tanggapin o hindi tanggapin ng tao. Kaya nga ang sabi po ng kanilang pasyon kanina, ng pasyon ng Iglesia Katolika, dakilang sala o kasalanang mortal ang idolatria. Bakit po kaya isang dakilang sala, kasalanang mortal, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Ano nga po ba ang mahigpit na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos mula pa noon sa mga taong kanyang nilalang? Pakinggan ninyo dito po sa Exodo 20, mga talatang 3 hanggang 5, ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng imahen na kawangis ng anumang bagay sa langit, sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, pagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanimughuin. Ang mga anak ay parurusahan ko hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi dahil sa kasalanan ng mga namumuhi sa akin. Dito po mga kaibigan ay mararamdaman natin yung mahigpit na pagbabawal ng ating Panginoon Diyos. Ilang beses pong ginamit yung salitang huwag. Pag sinabing huwag, yan po ay bawal. Ang sabi dito ng ating Panginoon Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Paano ba nagagawa ng taong labagin ang aral na ito? Pagka sinaway niya, ang sabi nga ng Biblia, huwag kang gagawa ng imahen na kawangis ng anumang bagay sa langit o sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng tubig. Alin pong paggawa ng imahen o rebulto ang tahasang paglabag sa pagbabawal ng Panginoon Diyos ukol sa pagkakaroon ng ibang Diyos. Ang sabi pa ng Panginoon Diyos, huwag mo silang sasambahin o yuyukuran. Dito mga kaibigan, lalo na sa mga kababayan at kaibigan naming mga Katoliko, mag-isip ho tayo. Nasunod kaya ng Iglesia Katolika ang utos na ito ng Diyos na nasa uring nagbabawal? Kung ikukumpara natin ang sinabi ng Biblia sa aklat ng Iglesia Katolika na binasa natin kanina, tahasan nga pong nilalabag. Isipin ninyo, hindi lang po mga larawan, mga rebulto, imahe ng mga kinikilalang santo ng Iglesia Katolika ang sinasamba ng Iglesia Katolika, kundi pati ang mga relikya ng mga ito. Ang sabi ng Biblia, napansin po ninyo, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawan o imaheng inanyuan. Huwag kang yuyukod o sasamba. Ang sabi naman ng katisismo ng Iglesia Katolika, pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng krus o mahal na larawan. Mga kaibigan, kayo na magpasya. Binabanggit po ng pasyon kanina, dakilang sala, mabigat na kasalanan, kasalanang mortal, ikapapahamak sa impyerno ang idolatria. Ang gawang ito ay patuloy pang ginagawa sa Iglesia Katolika Romana.
Mga kaibigan, hanggang ngayon po ay ipinipilit, pinangangaturan ng pilit ng mga defensor katoliko na hindi raw sila sumasamba sa mga larawan. Wala raw anumang dokumentong nagpapatotoo nito. Bagamat binasa na natin kanina ang napakarami nilang aklat. Kumuha pa tayo ng isang testigo. Aklat pa rin ng Iglesia Katolika na katunayang ipinasasamba ng simbahang Katoliko ang mga larawan ng kanilang kinikilalang santo o santa. Ang babasahin namin sa inyo ay aklat na pinamagatang Early Christian Art sa page 151 sa wikang Pilipino na. Bukod dito, bilang pagsunod sa iba pang tagapangaral, ipinakita rin ni Tomas sa isang kasiyasiyang bahagi ng kanyang Summa Theologica ang kanyang pagkaunawa sa walang katwirang bahagi ng pagsamba sa larawan at ang pamimitagan dito. Kapag ang sino man ay humaharap sa isang larawan, sabi niya, habang ito ay nananatiling isang bagay, maging ito man ay iginuhit o dililok, ito ay hindi nararapat sa paggalang. Subalit, kapag ang sino man ay humaharap dito bilang isang larawan ni Kristo, nararapat na ito ay bigyang galang na parang iginagalang si Kristo mismo, sapagkat si Kristo ay sinasamba ng may mababang loob na paggalang, nararapat na ang kanyang larawan din naman ay sambahin ng may halos gayunding mababang loob na pagpipitagan. O mga kaibigan, paano ito? Yung sinasabi ng mga defensor katoliko na wala raw silang anumang dokumento na nagpapatunay na ipinasasamba sa mga Katoliko ang mga larawan ng kanilang kinikilalang mga santo. Binasa natin aklat ng Iglesia Katolika. Ano po ang sinasabi ng sumulat ng aklat? Kung ang ating Panginoon Kristo raw, pansinin po ninyo, dapat pag-ukulan ng pagsamba at pagpipitagan, dapat din daw na ang kanyang larawan ng Panginoon Kristo, ay pag-ukulan ng pagsamba at pagpipitagan. Sa ibang salita, ang sabi nila, tama raw ang pagsamba sa larawan kung iniuukol yaon sa ating Panginoon Kristo. Yun ay sinasabi ng Iglesia Katolika Romana. Pero hindi yun ang sinasabi po ng Biblia. Walang ganyang aral ang Biblia. Kapag ka ang Biblia po ang ating sinangguni, mga kaibigan, mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia, malinaw po na malinaw, bawal ng Diyos ang pagsamba sa mga larawan. Ang totoo, binanggit nga ng pasyon ng Iglesia Katolika Isang dakilang sala, mortal na kasalanan, ang kahahantungan ay ang impyerno o ang dagat-dagatang apoy, ayon na rin po sa pasyon ng Iglesia Katolika Romana. Bakit namin tinatanggap yan? Na napakabigat na kasalanan ang pagsamba sa mga larawan o sa mga rebulto. Mga kaibigan, ayon po sa Biblia, saan nga po ba hahantong? Ano ang magiging hantungan ng mga taong nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga imahen? Pakinggan po ninyo, babasahin namin ng Biblia. Ito po'y isinali ng isang paring si Jose Abriol. Dito po sa Apokalipsis 21, ang talatay 8. Subalit ang mga duwag, suwail, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mahahalay, mangkukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at lahat ng mga sinungaling, ay magmamana ng lawang nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, batay po sa pagtuturo ng Biblia, sa dagat-dagatang apoy, hahantong ang mga taong nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kasama pa ng gumagawa ng iba't ibang uri ng kasamaan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa ating pagtalakay, mga kaibigan, ay maliwanag na maliwanag. Uulitin namin, batay na rin po sa patutuon ng mga aklat Katoliko na binasa natin, higit sa lahat ay sa pagtuturo ng Biblia. Mga kaibigan, mabigat pakinggan pero walang kaligtasan sa Iglesia Katolika Romana. Hindi po maliligtas ang mga taong Katoliko. Pero mga kaibigan, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig at kagandahang loob. Nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao para malaman ng katotohanan, sapagkat hindi po nais ng Diyos na ang kanyang mga taong nilalang ay humanggalang sa parusa. Ang kailangan lang, mga kaibigan, buksan natin ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating isip, at
magpailalim tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang ibinibigay na pagkakataon ng ating Panginoon Diyos sa mga taong nahulog sa iba't ibang uri ng pagkakasala, katulad ng kinahulugan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o sa mga ribulto? Pakinggan ninyo sa 2 Korinto 6:16-18. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, dito po ay mararamdaman natin ang napakalaking hangarin ng Panginoon Diyos na ang mga taong nahulog sa mabigat na mga pagkakasala, sa iba't ibang uri ng kasamaan, mga taong nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, ay binibigyan po ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na maligtas. Ano po ang pahayag ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga apostol sa mga nahawahan, nahalubiluhan, nakagawa ng mabigat na kasalanan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Ang sabi po ng Biblia, magsialis kayo at magsihiwalay kayo sa Kanya. Ano po ang kahalagahan pagka ito'y ginawa ng tao at nagawa niyang harapin, sundin kung anong kalooban ng Diyos na itinuturo ng Biblia para sa ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan? Kayo ang wiki aking tatanggapin, kayo aking magiging bayan, magiging anak ko, at sa ganun magkaroon ng karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, sundin po natin ang panawagan mismo ng ating Panginoon Diyos. Huwag nating papagmatigasin ang ating puso, kahit po gaano pa katagal ang tao sa relihiyong kinabibilangan niya. Kung ang mga aral namang itinataguyod ay labag po sa pagtuturo ng Biblia, hindi ho maliligtas. Ito po dahilan kaya ang Iglesia ni Cristo ay patuloy po na pinaiigting ang gawaing pagpapalaganap. Itinuturo ng Iglesia ni Cristo, kailangan ang tao ay pumasok sa tunay na Iglesia ni Cristo sapagkat dito magagawa ang pagsunod sa lahat ng mga kalooban ng Diyos. Dito magagawa ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos at maging sa ating Panginoon Kristo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, nawa po, nakatulong kaming muli sa inyo sa inyong ginagawang pagsusuri. At loobin ng Panginoon Diyos, ganap ninyong maunawan at sampalatayanan ang mga aral po ng Biblia na nahayag po sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.